like, hindi mo akalain na iniisip ka rin niya or ganitong inisip niya sa iyo. So, this person is thinking about you. It could be a third-party situation or sinaktan mo siya o nasaktan siya. Inisip niya yung time na masaya kayo. Malakas dito yung ex. Okay? Someone here, if you are in a relationship, thinking na siguro may iba ka or there's a distance. Okay, an ex-lover and an ex-friend or could be a current, no? Kasi nagkakaroon siya ng haka-haka na or siguro nakakakutob siya. Your person could be or siguro this person could have get an insight or haka-haka or nakakaramdam siya na there's something na siguro siloso, siguro nagsiselo siya. You could be but again, guys, this is collective general reading. Kunin nyo lang kung saan kayo nakaka-resonate because I am getting a lot of energy here. All right? So we have here relationship, energy, friendship, or a coworker. Malakas dito ang friendship and relationship dito na nagsiselo. Siguro nakahanap ka ng bagong friendship. Siguro wala ka ng time sa friendship ninyo. Or this could be your partner, your current partner right now if you're in a relationship. Or a distance, no? Meron ditong distance din. Siguro nakakaramdam siya ng baka may iba ka na, baka hindi ka na interesado sa kanya, but then again, nami-miss ka niya, iniisip ka niya palagi. Especially if you are dealing with somebody na nasa malayo, LDR, nami-miss ka niya and hoping na hindi ka maghanap ng iba, na hoping na na malakas pa rin ang inyong relationship, ang inyong pagmamahal sa inyo, na hoping na this person's very like feeling hopeless. Meron naman ito na napaka-confident niya, no, na may hopeless and confident. So, kunin nyo lang kung saan ka nakakarasanay kasi again, maraming energy ang nakukuha ko dito. I'm trying my best na mabasa ko yung energy isa-isa dito sa reading na ito. So, I hope na naintindihan ninyo. And pasensya na kung medyo nagkakautal-utal ako sa reading na ito. And again, this person is thinking about you, checking your social media, maybe this person is planning to, nakaplano siguro siya na makapunta o mag-travel or getting close to you. Yeah. Kasi meron yung distance. But then again, nakakaramdam siya ng distance, no? Distance na either magkahanap ka ng iba or siguro may iba ka ng ini-entertain. Kasi meron naman dito na ex din. Ex-person thinking about you. No, na hindi pa siya nakapag-move on. Siguro nahuli ka niyang may iba. Someone dito may nahuli. But then again, as a reminder mga kapatid, minsan meron tayo nito nagkaka-reverse na energy. This could be you or the person dito sa reading na ito. Kasi meron ditong iniisip niya o naalala pa rin niya itong time na nasaktan. May third party or na-offend siya or na-disappoint siya sa iyo. Siguro na-disappoint siya sa iyo dahil may iba ka na. Siguro married ka na. Meron naman ditong na-disappoint siya dahil siguro may iba ka ng kaibigan or yung attention mo, binaling mo sa iba. Siguro nagkakaroon na ng gap sa inyong dalawa. Siguro wala ka na masyadong time para sa kanya or hindi ka na nag-e-effort or effortless ka na sa person mo. Meron naman dito na someone here in a relationship na kahit na nasa malayo siya, nagtatrabaho or busy, yung bang iniisip niya always positive. No? Your person right now, especially if in a relationship, no one can break you apart, which is good. No one can separate you apart. Okay? It's like ang taas-taas ng confident niya na hindi mo siya iiwan. Na hindi ka maghahanap ng iba. Maybe, this person wants to, this person wants to get closer to you more. Be more expressive. Do some more fun things with you.
magta-travel, or yung iniisip niya na kukulitin ka niya, or minsan siguro, no, you could be dealing like a childish, kinukulit ka, mangungulit siya, but then again, mahal na mahal ka ng taong ito. It's just that kulang lang siya sa pansin. But ba ito, lately, no, talaga nakukuha ko yung energy na may kulang sa pansin, kulang sa expression. Siguro ikaw itong hindi expressive, or siguro the way you person that you are dealing right now, hindi lang niya alam kung paano mag-express ng nararamdaman niya sa iyo. Minsan kasi, especially if you're dealing with a childish, napaka-childish, nagbibiro, and then biniro mo rin siya, madali lang siya na-offend. So, ano na, napaka-childish lang. You could be dealing with somebody napaka-childish. And I'm also like, this person is also like, may future plan siya para sa inyong dalawa. Alright? This person's thinking about you. I'm also getting like an admirer. Another energy na kukuha ko dito. An admirer. Admirer, siguro nakikita ka niya sa social media. Alam mo ba na, it's like hindi mo siya kilala or wala kang alam that this person's admiring you. It doesn't have to be like a distance na nasa malayo, It could be like sa school, sa workplace ninyo, or kapitbahay. Again, just take what resonates for you here. Kasi iba-iba yung mga energy, or this is a collective energy reading, So, yeah, this person's watching you, siloso. Siloso siya, nagselos siya dahil you are talking to, it's like, kinakausap mo yung lahat except this person. So, nagsiselos siya. Yeah, na-offend siya. Ilang beses mo na siyang na-offend. But then again, this person still holding on to you. Itong pagmamahal niya. Siguro pinipilit niyang hindi ka kausapin, or it's like, ina-avoid ka ba niya, or napaka-childish talaga yung energy niya, no? It's like hindi ka niya kakausapin, but then again, this person is like secretly watching you from afar. Sa social media, siguro chinecheck niya yung social media mo, or but then again, chinecheck ka nito. It's like malakas dito yung admirer. Yeah, it's like kinakausap mo lahat except this person. Napakasiloso or silosa. Or siguro you're not putting an effort with this person. Or it could be siguro married ka na, and it's okay, yeah. Ganoon naman talaga, no, pagka like again, married ka na, hindi ka nagbibigay ng oras or attention sa taong ito, but then this person notice you, admiring you, jealous, nagsiselos siya dahil masaya ka sa current situation mo ngayon. It could be a relationship, friendship, or even if you are in a relationship now, siguro mas close ka sa pet mo. Again, kulang sa pansin itong taong ito. Yeah. Siguro mas, sabihin natin na sa isang bahay kayo, no? It doesn't have to be pet. You could have a pet, or siguro may anak kayo, and you put more effort sa anak ninyo, or sa alaga mong aso or pusa, rather than with your person. Kaya nagselos siya. Kaya siguro nagkakaroon siya ng plano na mag-abroad na lang kaya ako, kasi kahit nasa bahay ako or magkasama kaming dalawa, parang hangin lang ako sa tabi niya. No, nagtatampo. Tamparurot itong kadil mo ngayon, mga kapatid. Alright, so this person is thinking about planning on pag-a-abroad, or planning on getting closer to you, especially if you guys are separate, no, malayo sa isa't isa. This person wants to talk to you, especially kung kung hindi ka nag-uusap itong taong ito, this person wanting or planning to talk to you, to approach you, kung wala kayong communication, kung hindi mo siya kinakausap, kasi meron itong hindi mo siya kinakausap, or hindi mo alam na itong taong ito ay gustong-gusto kang kausapin, or ina-admire ka, or may gusto sa'yo. Meron naman dito na nasa malayo, LDR, this person really wanting to be near you, na makausap ka, na makasama ka physically. Kasi nasasaktan siya, nanulumo siya, nagkakaroon siya ng distance. Siloso din, silosa. Okay? Yeah. Meron naman dito na kahit na magkasama ka ng person mo ngayon, nakakaramdam siya ng gap between the two of you.
Hindi mo siya kinakausap or hindi mo siya ini-entertain palagi. Para lang siyang hangin. Kaya minsan, mas pinili na lang niyang mag-abroad or umuwi ba sa baryo nila or umuwi ba dun sa ibang bansa kasi hindi mo siya masyadong ini-entertain or pinagbibigyan ng oras. Na-offend siya, nakakaroon siya ng insecurity sa sarili niya. Okay? Yeah. And this is a good thing kasi mas marami sa inyo ditong hindi mo alam na ito na pala ang nararamdaman niya. Hindi mo alam na nasasaktan na pala siya. Hindi mo alam na na-offend pala siya. Lalong-lalo na sa mga joke na ginagawa ninyo or somehow na may pinag-usapan kayo at talagang tamparurot lang itong taong ito. Napaka-childish. Or siguro somehow you guys are very straightforward. No? Straight to the point kung the way na may sasabihin ka. Kaya nasasaktan itong taong ito or madali lang talaga siya na-offend. At saka na-offend din siya kung hindi mo siya kinakausap or somehow hindi mo sinasagot itong communication ninyo or usapan ninyo or somehow itong kahit na nakikita kayo, sabihin natin na hindi naman talaga kayo friend. Parang colleagues lang sa trabaho or sa school, kapitbahay. Wala lang, parang hangin lang talaga siya sa buhay mo. Hindi mo lang talaga siya pinapansin, no? So, nagsiselos siya. You are dealing with a person na very seloso. Madaling na-offend or nasasaktan. Siguro, again, lately, nasaktan siya sa ginagawa mo. Panglalamig. Siguro nakakaramdam siya ng panlalamig sa iyo. Whatever it is, ikaw lang nakakaalam. Alright? So, ito ang mga iniisip niya lately. An admirer, a friendship, a lover, or a co-worker. Or someone at distance through social media na hindi mo alam, this person has been following you on social media, watching you. Pinagmamasdan ka sa malayo. Okay? So ano pa? Okay, tamparurot siya. Ano pa? So let's find out na. Huwag na natin tagalan itong reading na ito. So let's find out more about the letter. Sino tong tao na iniisip ng ating viewers? So we have here letter D, T, M, E, and G. This could be your manager, MG, okay, G, Z, A, U. Okay, you could be dealing with an Asian person, Chinese, Korean, Japanese, or you could be dealing with a person na nasa Dubai or Abu Dhabi, UAE. Okay? Maybe may pangalan siya na merong letter D, E, initials, Z, T, okay, or double E, or A. Maybe this person is going to offer you a tea, or magkakape sa labas, magde-date. Siguro ito lang ang kulang sa taong ito. Siguro, like again, isa siguro to sa mga iniisip niya na pagpaplano, no, na kausapin ka to approach you. Kasi nasasaktan na siya sa distance, sa panlalamig mo sa kanya. This person wants to go out with you. This person wants to play with you. Make something about na makipag-joke, makikipagsabayan sa'yo. Okay? And maybe this could be your ex-person na iniisip niya na hindi pa rin siya nakapag-move on. Also thinking about, happy ka na ba sa sitwasyon mo ngayon? Know that siguro married ka na or in a relationship na. Or siguro, iniisip niya rin na may iba ka na kaya. So, sino itong tao na napagpapasaya sa'yo na hindi ko nagawa noon? Something like that. Ito yung isa sa mga naisip niya sa'yo at this moment. Okay? And also, kahit sa social media, especially sa ex ninyo, mga kapatid, this person's thinking about, the more nakikita niya yung post mo na masaya ka, nasasaktan siya. Nasasaktan siya. Whatever it is, nasasaktan siya na makita kang masaya sa iba. Siguro sa iba. Siguro nga sabihin natin na masaya ka na may kapiling ka ng iba, a new friendship, okay? Or whatever you do, adventure, relationship, nasasaktan siya. Or siguro nagsiselos talaga siya. Yeah. You are dealing with a person na malaki ang pagsiselos niya ngayon. And that's why this person still, kahit na selos siya sa'yo, this person is still holding on to their plan. Let's talk about, ano bang plano ng taong ito sa iyo? Our spirit rangers, ano ang future plan ng taong ito
sa nag-iisip ng ating mga collective. Okay, the Fool na maglakbay. Maybe there's a distance. You could be dealing with a foreigner or nasa malayo, no? Na maglalakbay. Okay, Death. Oh my God, this person is going to approach you. Okay? This person is going to take a leap of faith. It's like, bahala na si Batman. No? It's still up to you if this person, if you want to take this person to talk to you. It's like meron siya ditong plano na urong-sulong, especially if this is like your admirer or ex. Kasi meron itong pagkaplano. Okay, meron naman itong current partner na, nasabi ko na kanina na kahit na mag-partner kayo, magkasama kayong dalawa sa isang bahay, wala kang binibigay na oras sa kanya. Kaya nakapag-isip siya na mag-abroad na lang. Alright? Na focus na lang siya sa future ninyo instead na magpapapansin siya sa iyo. But then again, guys, as in a relationship, kung gusto niyo talaga magtagal ang karelasyon ninyo o magkaroon kayo ng happy family, put more effort naman sa partner ninyo. Kasi meron naman dito na nahihirapan siya mag-express ng nararamdaman niya sa iyo. Okay? But again, meron tayong siloso. You could be very beautiful, happy, joker, expressive. Yeah. Meron kasi ditong ending, death. Okay, a new beginning, an ending, and new beginning. There is like a surprise, a new beginning for you and this person. Siguro, especially kung wala kang, sabihin natin na nakikita mo lang siya sa environment or sa trabaho, sa school, kapitbahay, this person is soon, magkakaroon siya ng lakas loob na kausapin ka itong pagpaplano niya. This person's coming back, returning. An ex-person or a stranger, an admirer, soon is going to return. Para bang hinihintay niya lang yung tamang oras, tamang panahon para makausap ka. Parang like again, hinihintay niya lang. May hinihintay siyang panahon. Siguro yung confident niya hindi pa enough. Right? Yeah. Pag darating na yung oras, yung gut feeling niya na ready na siya, this person is going to approach you. Magpapapansin na siya, magpapakilala sa iyo. Okay? Kasi meron ditong admirers, spying on you. This person is coming back. Okay? Definitely. Darating siya. Magpapakilala sa iyo. An ex-lover wanting to have a new beginning with you. Offer. Okay? Meron naman kasi dito na you will be meeting a couple people. Dalawang tao. Maybe you have 2 or 3 admirer or 2 or 3 people thinking about you at this moment. A friendship, a new lover, your current partner, a stranger. Yeah, this person or these people soon is going to talk to you. Magpapakilala sila sa iyo. We have here DEZTEAMGGU. Okay? So, advice na tayo from the universe. Spirit Guide Angels, ano ang advice ng ating mga current viewers at this moment? Current energy nila ngayon? Advice? Okay, ang dami-dami. So, we have here, Feather, think first before you judge. Again, think first before you judge. Again, ano ba yung pabalik-balik na lang? This could be about friendship. Or, again, nasabi ko na kanina, you could be the person na very straightforward. Siguro na-offend mo itong taong ito. As an advice for you, pag-isipan nyo muna bago nyo sabihin sa isang taong ito. Para naman walang masaktan. Malakas din dito ang friendship. You could be at the age of 26. Alright? Or maybe this person is at the age of 26. 45, throne. Your potential is endless. Yes, so you guys are on the throne. So marami mangliligaw sa inyo. Marami pang gustong lapitan ka. Gusto magpaparamdam sa inyo. Because you guys are very attractive from this person. Checking on your social media. Kahit na tumataba ka, kahit na nag-gain ka na, kahit na may anak ka na, or somehow, you guys are just attracting. Very attractive. Na-attract itong tao sa'yo. Kaya nga minsan, nagsiselos siya, wanting to approach you, hoping, minamanifest ka na sana ikausapin mo rin siya.
lapitan mo siya. This person is like, parang takot ba siya? Or talagang sadyang hindi pa siya ready na kausapin mo siya. Or kausapin ka niya kasi baka masaktan ka lang. Or masaktan lang siya na hindi mo siya kausapin or hindi mo siya i-entertainin. Kasi meron naman dito na siguro currently hindi ka nag-uusap. Hanggang tingin na lang siya sa'yo. Hanggang pag-spy lang siya sa'yo. Okay, storm. Every hurricane comes to an end. So, again, this could be an ending of the person. Okay, maybe you already move on from this person and this person, hindi pa siya nakapag-move on sa'yo. You could be at the age of 44, 45, 26, or 62. And again, we have here, every hurricane comes to an end. So, if you are dealing with a third-party situation na hindi ka pa nakapag-move on, soon you'll be feeling healed. Siguro the third-party situation, vice versa, this could be you or the person na siguro ikaw itong nakapag-heal na, nakapag-move on na, and this person still, it's like a karma. Nakakaramdam siya ng karma. Na sabihin natin there's a third party. Nakikita siguro niya sa sitwasyon mo ngayon na, wow, happy na si collective. Bakit? Instead na magsusuportahan ka niya sa pagiging masaya mo ngayon, sa buhay masaya ka, or happy family, nagsiselos siya. Nakakaramdam siya ng selos. Yeah, meron itong nakapag-move on na sa inyo. After the rain, there will be a rainbow. And kung hindi ka pa nakakaramdam ng pag-move on, soon, very soon, mangyayari ito sa iyo. Mangyayari talaga na na maghilom itong sugat na nararamdaman mo sa taong ito. Number 32, escapist, come home to yourself. So again, you need to get back to yourself. Ibalik mo, oras na para ibalik itong dating ikaw. Kailangan mo mag-aral. Siguro, you could be feeling like insecurity. Meron naman dito nakakaramdam ng insecurity dahil tumataba or very perfectionist or something na insecurity sa pagiging matalino or it's not enough for you. Something na hindi pa tama or hindi pa enough. No? Kulang pa. You just have to accept na this is who you are. Walang perpekto sa mundong ito. You just have to study more. You need to believe in yourself. Kailangan talaga na pakinggan mo ang iyong sarili kung ano lang yung mga bagay na kaya mong gawin. And walang perpekto sa mundong ito, mga kapatid. Alright, come to your sense, come home, and oras na para mag-aral, oras na para kilalanin pa ang iyong sarili. Ano ang kaya mong gawin? And accept it. Huwag kang gumawa ng bagay na hindi mo pala talaga kaya. Kasi ma-offend ka lang or madidisappoint ka lang. Sabihin natin na mag-a-abroad ka, magtatrabaho ka sa isang bansa na kaya mo itong gawin. And then later on, ma-realize mo pala, ay hindi pala ito yung dream job ko, hindi ko pala kaya. You just have to learn about yourself. Kailangan talaga kilalanin mo ang iyong sarili. Kung ano yung mga dapat mong gawin, kung ano yung mga bagay na makapagpapasaya sa iyo. And that's who you are. Walang perpekto sa mundong ito. Okay? So, you just have to learn more about yourself and what you can do. Itong mga knowledge o itong mga, siguro may dapat ka pang matutunan. Marami ka pang dapat matutunan sa mundong ito. Or in general. Castle, it's time for healing, not war. So again, it's time for healing, not war. And that's why this person is afraid to talk to you kasi baka awayin mo lang siya. Baka mas magiging lumala pa itong sitwasyon ninyo pagka mag-usap kayo muli o magkita kayo. But then again, as a reminder, it's time to heal, not war. Kasi the more na, kasi meron itong hindi ka pa nakapag-move on, you are still holding on from the past, wala talaga mangyayari sa'yo. It's like you are blockaging your abundance, yung blessings. Because you are still holding on to this toxic mindset. Hawak-hawak mo pa rin yung mga hindi magandang nakaraan. I know it's too hard, but then again, your ancestors, your spirit team is telling me to tell you, let go mo na siya. Let go mo na itong mga past
na nakapagpapasakit sa iyo, whatever it is, let go na. Para, that way you will be attracting more positivity, more abundance, whatever you are asking, whatever you are manifesting. It's about to happen, kaya lang, you are still holding on from the past. Betrayal of friendship, co-workers, classmate, relationship. You need to let go. Alright? And love yourself. That way, the more you let go, the more you attract abundance. The more na naguglow ka. The more na you'll be receiving more confidence sa sarili mo. You just have to be more confident na kaya mo to. Alright? So hanggang dito na lang mga kapatid. Sana nag-enjoy kayo sa reading na ito. I love you guys and I hope to see you guys in the next reading. And please leave your comment below what you think about this reading. At nag-i-enjoy po ako na mabasa yung mga mensahe nyo doon sa reading na ito. And pasensya na kung hindi ko man ma-replyan lahat ng mga mensahe nyo doon or sa mga nag-comment sa mga reading, sa any of my readings dahil busy din ako, may trabaho din ako and a full-time mom. And again, nakakatuwa po na mabasa yung mga mensahe nyo doon. And salamat po sa mga sumusuporta dito sa aking YouTube channel at sa mga subscribers ko dito. Maraming salamat po and mag-ingat po kayo palagi. God bless you guys and I love you all. Thank you.